Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-J-Lovers. So medyo matagal-tagal na to nakalagay sa cellphone ko. Yung ginawa ko tong amplifier na to, itong power amp na JBL. So problem nito ay medyo meron siyang ogong. So pag nasa malapit ka nito, mapapakinggan mo talaga medyo may ogong siya. Nung tiningnan naman natin, 4 channel pala to mga ka-J-Lovers. Chinik ko kung may DC out, wala naman siyang DC out ng chinik ko ito. Tapos yun, titingnan natin yan mamaya at aalamin kung ano ba yung problema nito. So yun yung makikita natin sa likod. Kita nyo 4 channel yan. So ginawa natin dito, chinik natin yung kung may DC out. So kita nyo naman wala siyang DC out. Kahit sa ilang alin dyan na channel, wala siyang DC out pero may ugong siya. So kadalasan pag ganito, napapaisip ka na yan minsan sa ano yan, sa mga capacitor. Tapos alamin din natin kung talagang sa capacitor lang. Yan, nakita nyo, wala naman siyang DC out pero umugong yan. Pag nasa malapit ka, mapapakinggan mo talaga na may ugong yan. So tara, buksan muna natin to. Nung pagbukas natin, ito yung makikita natin, napakarami siyang output na ginamit. So bali nasa 64 yata ito. So bawat channel meron siyang 16 output. So bali apat na channel to. Kaya bali apat na 16 din yan. Bali ang ginamit na output nito ay yung typical na ginagamit sa power amp, yung NJW281G tapos NJW302G. So yan yung mga ginagamit dyan. Tapos meron tayong diode dyan, tapos MOSFET, tapos thermal switch. So yun yung ginagamit. Sa kabila ganun din, same down. So vice versa lang mga ka-J-Lovers, napakaraming output nito. Tapos bali titingnan natin yung ginamit na transformer dito, kung ilang volts. Saka titingnan na rin natin yung capacitor nito, kung ilang UF at ilang volts yung ginamit. So may posibilidad kasi sa capacitor yung may problema nito, pero hindi pa natin alam kung talagang sa capacitor lang. Bali ito yung capacitor niya. Kita nyo medyo marami-rami yan, oh. 2, 4, 6, 8. Sa kabila 8 din. So bali nakalagay dyan 15,000, 63 volts. 15,000 UF. Tapos 63 volts. So napakaliit pag tinignan mo yung capacitor. Hindi natin alam kung talagang 15,000 UF yan. Ang liit kasi. So mamaya ititest natin yan. So yan, oh, kita nyo lumubo na. Yan, lumubo na yung capacitor. Mamaya i-check natin yan. Bali ito naman yung transformer. Napakalaki yung transformer na ginamit. Silipin natin yung voltahe nito. So yun yung makikita natin na voltahe. 98 volts. So 98 yung main. Segment na may ground na niya. May ilaw na. May kurente hindi kayo. Oh, 98, 98. Oo, mga output kaan. Yan daw 98 volts bagan. 98, 98, 180. Kaya parang pinabig po sa akin speaker kaan. May ground na hindi kataan. Ano eh. Wala ka. Bali napansin nyo ba may lumubo doon na capacitor? Ano eh. Yan, oh, may lumubo siya na capacitor. So titingnan natin at aalamin natin kung ilang mga farad ba talaga yung ganito. So kita nyo naman wala pa siyang history ng repair. Kita nyo naman yung pagkasolda pa lang. So ang gagawin natin, tatanggalin lang muna natin itong mga capacitor na to para malaman natin.
So medyo mahirap tong tanggalin kasi double sided yung ano na to, yung pagkasolda, ibabaw at ilalim. So ang ginagawa ko, iniinit ko tapos hinugot ko na lang o tinatanggal ko yung capacitor. Hindi ko na pinapump kasi medyo mahirap talaga. So yan muna yung gagawin natin. Siyempre tatanggalin natin yung capacitor tapos isa-isahin natin siyang i-test. So, ginawa ko dito, siyempre, bago tayo magtanggal-tanggal ng mga wire dyan, siyempre, gagawa natin ng picture-picture muna yan. Baka kasi mali yung maikabit natin mamaya. Hindi naman, joke lang. May guide naman siya, may nakasulat naman. So, yan muna yung gagawin natin. Tatanggalin natin tong capacitor na to. Tapos, titingnan natin yung capacitor na, na lumobo. Na kung sira na ba talaga, pero duda ko sira rin yan dahil wala akong 15,000. Ito yung ipapalit ko, 10,063 volts. Paano ko nasabi? So mamaya sasabihin ko na lang sa inyo kung bakit ito yung ikakabit ko. Yan, ito dyan. So wala kasi akong 15,000 kasi parang duda rin ako dito sa capacitor na to kasi ang liliit. So hindi ko masabi talaga kung 15,000 to. So, kailangan natin masigurado, tanggalin natin, tapos i-check natin. So, yan ang gagawin natin. So, ini-skip ko na lang para hindi humaba yung video natin kasi matagal talaga to bago ko matanggal yung mga capacitor kasi ang dami niyan, di ba? Ang dami. So, bali ito, natanggal ko na, ito na yung lumubo. Pag inalog-alog mo, nag-aalog na to, itong lumubo to. Kaya pala may ugong na siya. So, hindi natin alam kung ito lang ba yung sira. Siyempre, iisa-isahin natin para makasigurado tayo. Minsan may damay-damay na rin yan kasi. So, huwag tayong tamarin. Tanggalin natin yan lahat. I-check natin isa-isa. So, yan ang magandang pag-aayos yan. So, duda talaga ako nito kasi napakaliit talaga mga ka-G-Lovers. Pag nakikita mo sa personal, ang liit ng capacitor. Kaya hindi ako makasabi na 15,000. Kaya sinasabi ko sa inyo na yun ang pampalit natin yung yung 10,000. Mas mabigat pa nga yung 10,000 yata dito. So, tanggalin ko lang to lahat. Side by side muna. Ito muna ang side ang tanggalin ko. Tapos sa kabila naman. So ito, tinanggal ko na yung side na to. Itong side na to. Inubos na natin yan. Yung 8 dyan. Yan. 8 na yan. No? So gagawin natin, i-check natin, i-test natin mga ka-G-Lovers. Siyempre yung sira, yung lumubo na nag-aalog-alog, hindi na natin i-test yun. Sira na talaga yun. Kasi lumubo na nga eh. Ito lumubo na nga. Yan. Sure ball na yan. So nakasit na yung multimeter natin, 2 multimeter ginamit ko para makasigurado ko isang plug. Tapos itong isa kong multimeter. Tingnan nga natin kung ilang farad talaga to. Nung pag-check ko dito, lumabas dito sa aking multimeter na yan, kulay itim, beside na yan, 10,000 UF. Yan, saktong 10,000 UF. So hindi umabot ng 15,000. Diba? Para makasigurado ako, syempre ginamit ko yung plug. Duda kasi talaga ako. So, almost 10,000 din. You know, almost 10,000, 9.9k. So, almost 10,000 din. So, hindi umabot talaga ng 15,000. So, diba? Yan ang sinasabi ko. Ito yung papalit natin, 10,000 UF, 63 volts. Mas mabigat pa nga ito mga ka-G-Lovers. Kaya, ibig sabihin, huwag tayo magpapadala sa nakikita natin sa ating mata. So, minsan nadadaya tayo ng mata natin. Hehe. So ito, tingnan nyo yung 10,000 ko ha, ititest ko. So mat-charge lang muna to, 9.7k. So almost 10,000. Diba? So nagigas yung sinasabi ko. So hindi sila nagkakalayo. So itest pa natin yung iba para sigurado tayo. Ha? Ito yung sa atin, 10,000 UF, 63 volts. Yung sa kanya ay 15,000. So, kumuha pa ko ng isa. Yan. Yeah, boss. So, ito 10,000. Sakto. 10,000 UF. O 9.9k. So, papalitan natin dito.
So nakakuha na ako ng dalawang capacitor na bago. Yan, almost same sila, 9.9K. Almost 10,000 na rin yan. I-round off na lang natin. So, itis natin tong lahat na blue para malaman natin kung may sira pang iba. So, medyo matagal lang dito. 10,000 sakto talaga. So, dito naman, matagal lang kasi mag-read yung ano natin, yung multimeter. 9.7K. So, 10,000 din. So, sandali lang kasi nire-read pa o binabasa pa. O, 9.7K, almost 10,000 din. So, ganun din yung gagawin natin sa kabilang channel o kabilang side. Dalawang channel kasi sa kabilang side, dito dalawang channel kasi 4 channel nga. So, same sila, di ba? So, 9.9, almost 10,000 din. So, ibig sabihin, okay ito. So, ito yun na, yung panghuli yata natin to. So, sandali lang. Ang tagal lang basahin. Pero dyan sa flock, madali yung basahin. So, ginagamit ko lang yung multimeter ko. Mababa ito mga ka-G-Lovers. 8.4. So, siguro palitan na rin natin to. Kakuha na tayo ng dalawa. Yan. Dalawa yung lumubot at yung isa na yon. Mababa na. 8 na lang. Diba 8? O, ito 9.5. So, sakto pa yan. Habol pa. So, next natin, ganun din yung gagawin natin sa kabilang channel. Ito sa kabilang side. Dalawang channel yan. Kabilang side pala. Yan din gagawin natin. Test natin isa-isa. Tanggalin natin yan. Tapos test natin isa-isa. Tapos alamin din natin yon. Tinanggal ko na siya. Yan. Tinanggal ko na rin. So nakakapagod lang talaga kung iisipin, di ba mga ka-G-Lovers, kasi lahat yan tanggalin mo at isa-isahin mong ititest. Nung tinis natin naman ito mga ka-G-Lovers, so okay naman siya. Wala namang problema. Kaya yun lang, papalitan natin na may dalawa yung lumubo, tapos yung isang 8,000 na lang papalitan natin. So tara, palitan natin yan muna. So ganito din yung ginawa natin sa kabilang side. So inisa-isa ko din to. So lahat naman to chinik natin para sigurado tayo. So papakita ko pa rin sa inyo. So check natin na isa-isa. So pasensyahan nyo na lang, medyo mabagal bumasa yung multimeter natin. So ito yung ginagamit ko, isa sa flock muna. So pinapractice ko lang yung multimeter ko. Piniplex ko sa inyo. So yan, test natin. So nagcha-charge pa kasi siya bago siya mag-read sa flock. Ang dali lang. So 9.9, good, diba? Good. Kaya yan nga yung sinasabi ko sa inyo mga ka-G-Lovers, huwag kayong magpapadaya sa nakikita ng mata nyo. So kanina nakikita natin 15,000 o 15,000 UF ang nakalagay, nakasulat. Pero nung tinis natin ng actual, diba 10,000 lang. Ang layo pa, diba? So buti pinapakita ko na sa inyo kanina na ito yung papalit natin, 10,000. So pareho lang pala. So 9.3, good pa yan. Habol pa. So minsan pag ganito, hindi pa rin kasi natin alam kung talagang good yan o habol pa. Minsan kasi may mga capacitor, napapansin nyo ba yan mga ka-G-Lovers? May mga capacitor na good siyang itis, pero pag actual na o nasusuplayan na o na-charge na, parang may kakaiba o parang may sira ng konti. Minsan nakaranas kasi ako niyan. Tinis ko, good. Okay, hindi naman lobo. Okay naman, inulit-ulit kong tinis, okay yung capacitor. Pero nung ginamit ko na siya, nagkaroon siya ng ugong, ng konti pa rin. So ibig sabihin, good siyang itis,
pero pag ginagamit mo na siya, may problema. Garo na sa So ang ginawa ko, pinalitan ko siya, yun, nag-okay na. 60 kilo to. Yan, pero 60. Pero ganito nga ang ginawa namin dito, sabi ko nga sa may-ari nito, mga ka-G-lovers, ay maghanap siya ng 15,000 talaga, and saktong 10,000. Napapalitan namin talaga ng 15,000. Kasi ang 15,000 nito medyo malaki na. Papalitan talaga namin ng 15,000. Kaya nung tinis ko to, sinasabi ko sa inyo mga ka-G-lovers, yan, kinarabit ko na yan mga kapasitor na yan. Nung tinisting ko na, pinatugtog ko na siya. Meron pa rin siyang konting ugong. So, ibig sabihin, kahit natis ko na good yung kapasitor na to, meron pa rin siyang ugong. Dahil sa, hindi ko alam na pwede kasi dyan may isa dyan o dalawa, tatlo, o hindi natin alam, na good siyang itest, pero bad pag ginagamit na. So, nagigis nyo yung sinasabi ko, good siyang itest. Okay, itest siya, walang problema. Kahit ulit-ulitin mo, good siyang itest. Pero pag ginamit mo na, charge na o na-supplyan na, may ugong, so parang sira pa rin. So nakakalito, di ba? Hindi tulad ng minsan ng mga transistor, pag tinis mo talaga, talagang yan ang natitest mo. Talagang good yan, good. Pero sa capacitor, minsan nakakaduda minsan yan mga ka-G-lovers. May mga ugali yung capacitor na minsan, good itest, pero pag ginamit mo na, nasupply na, bad pala. So ito yung mga iba pang parts niya. So ang ginawa ko pala dito mga ka-G-lovers, dahil duda nga ako pa kasi bakit lumubo yung capacitor. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung pinaka amplifier nito. Yung may mahabang heatsink na yan, chinek ko isa-isa. So may nakita ko na sa side na to, sa channel na isang IC isang side, yung inunahan natin na tinanggalan ng capacitor, merong mga open na output. Sa kabila may leak, tapos meron open din, kaya siguro napirsa yung capacitor kaya lumubo, kaya yung iba nagka problema na. So talagang tinanggal ko yan mga ka-G-lovers, yung board na to, inaisa-isa ko yan chinek, pati yan mga thermal switch natin dyan, diode, tapos yung MOSFET dyan, tapos yung ano natin, yung output, talagang tinanggal ko yan, isa ko talagang chinik yan. So kung iisipon, parang nakakatamad, di ba mga ka-G-lovers, pero kailangan natin talagang isa-isahin o check natin isa-isa para yun nga, para makuha natin yung sira. So hindi pa rin natin kasi masasabi, hindi tayo magbabaka sakali na dito lang talaga sa capacitor yung sira niya. Kaya sinasabi ko sa inyo na huwag kayong magpakampante. Kaya chinik ko pa rin yan mga side na yan, mga output na yan, inisa-isa ko yan. So mamaya papakita ko sa inyo na tinanggal natin yan. So hindi ko na papakita yung pag alis natin ng tornilyo, pero tinanggal ko yan, chinik ko talaga isa-isa. So tinagang ko pa, kaya sa side na yon, yung sa may kanan ko yata, sa may kanan ko, hindi ko na muna pinagana kasi madaming sira, may leak, may open. Dito sa kabila, open lang. Kaya gumagana pa rin. Kaya ang ginawa namin, nagpa-order ako sa customer nito ng parts. Nagpa-order talaga ako ng parts kasi wala akong available. Hinintay ko pa bago ko mabuo yung amplifier na to sa kabilang side. Kaya mapapansin nyo, yung kabilang side lang pinatunog ko muna kasi may open lang doon, wala siyang may leak. Doon sa kabila may leak, kaya hindi ko na ginamit. Baka mapirsa pa yung capacitor mag-supply, maubos yon. So lahat magsira-sira na. Yan, kita nyo, tinanggal ko yan, oh. Yan may garo, ayan, may magbibikol sana ko. Yan may parang may pintil pin na nakalagay na pula. May ano dyan, may open. Yan, kita nyo, kinat ko isa-isa yan, oh. Yan, oh, yan, tingnan nyo. Kinat ko isa-isa. Yan, ito good. Meron dyan may open. Yung, yan, may pula na yan, ayan, oh. Yan, ito, may open yan. Pakita ko sa inyo. Yan, kinat ko ito isa-isa kasi hindi ko siya tinanggal na mismo dyan. Yan, open na yan, oh. Hindi ko siya tinanggal dyan, baka kasi masira yung terminal o board natin o yung line natin dyan o yung ano natin, yung pinagsusuldahan, eh magka-problema tayo. Kaya kinat ko na lang siya. So pag may sira,
madali na lang tanggalin yan. Kasi double sided nga yung solda nito, ilalim ibabaw. Tapos yung okay, kabit natin, solda natin. Yan yung gagawin natin, yung pinat ko na yan, oh. Kita nyo? So kung tutusin, nakakatamad yan, diba? So isa-isain mo yan ikakat. So mamaya ay sa susunod pala na part nito, kasi part 1 to, ipapakita ko sa inyo yung pagbuo ko nito. Tapos may sasabihin ako sa inyo yung mahalagang bagay dyan na napansin ko. Dapat tingnan yun maigi ng mata nyo. So sa susunod na lang yon, ipapaliwanag ko sa inyo, baka kasi magkamali kayo. So ito yung iba good naman siya pag tines. So sabi ko sa inyo, yung iba may open, pero dun sa kabilang side talagang may leak. May leak talaga siya mga ka-G lovers. Kaya nga yung sabi ko sa inyo, sa kanan lang ginamit ko. So sa kanan. So dito nag-isa-isa pa rin akong chinik dyan. Yung mga diode, ito nag-buzzer to, pero okay lang yan. Kasi may ano yan, may karugtong na o may kakabit na talagang nakakapabuzzer sa kanya. Pero okay yan. So akala nyo sira, pag pinutol mo yan, paan yan, inang mo, tapos tinis mo, hindi yan sira. Yung diode na yan. Yan o, pag pinutol mo yan ha, pansinin mo ha. Yan, pinutol ko pa yan, akala ko talaga shorted. So ganyan tayo kabusisi mag-repair niyan, kasi talaga mahirap. Ayaw ko nga sana mag-repair ng mga ganitong power amp. Talaga nakakapagod lang mga ka-G lovers. Buti pa yung mga 5 buto lang ni-repair natin, kasi kahit paano madali lang natin aayusin. Pero pag ganito mga power amp, parang ayaw ko na mag-ayos. Kakapagod talaga. Kasi isa-isain mo, ang dami naman yan ang i-check mo, diba? Yan. So ito yung side na sinasabi ko sa inyo, yan open. Ito yung pinagana natin, open. Open. Sa kabila, open. Yan, ito sana ikakabit ko, kaya lang hindi kasya. Yung C5200 A1943, yung katumbas niya. Kaya lang wala siyang space. Yan, wala siyang space. Kaya sabi ko sa inyo, pina-order ko yung customer open. Open yan na open. Sa kabila niyan, ang daming sira niyan mga ka-G lovers. Leak, mga leak karamihan. So papakita ko sa inyo kung talagang open yan ha. Yan o, naka ano na tayo, naka diode sign. Mahirap talaga pag nagka-camera tapos magtitest ka pa. So yan o, pag tinis mo siya, nakakat na yan mga ka-G lovers. Open. Baliktarin natin yung multimeter, open. Wala talaga siyang contact, open. So diba open? Yan. Open. Yan, kahit saan anggulo mo siya i-test, open. Sa kabila niyan, ang dami. May leak talaga. Talagang literal na may leak. So sa channel na kabila. So ito good yan oh. So yan ginagawa natin. So para hindi kayo masyadong mahirapan at hindi mabugbog yung board. So ganyan lang gawin nyo, cut nyo na lang. Kasi pag may sira naman dyan, madali nang hugkutin yung pinutol mo na paa, tapos palitan. Kaysa pump mo yan, masisira yung board nan, lalo kung sobrang init yung ano mo, yung soldering iron. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan G good yan. Leak, leak, lahat yan leak. Shorted. Yan, may shorted dyan. Yan, shorted dyan. May S. Yan, shorted. So, yan yung sinasabi ko sa inyo. Inisa-isa ko, nakuha ko yung tama. Kaya siguro lumubo yung capacitor. Napersa yung capacitor na supplyan to kahit sira na. Yan. Shorted yan. Ito, yung MOSFET yan. MOSFET. Mga ka-G lovers. Yan. So sabi ko dito ang daming sira, di ba? Leak. So lahat yan leak, may leak. Tapos yung ano, good yun, G, good. So ito yung shorted. Yung kita nyo shorted, di ba? So yan yung sinasabi ko sa inyo, huwag kayong tama rin minsan. Ako nga minsan meron pa, nagtitinda pa ako, nagbubantay pa ako ng tindahan, pero kinasagaan ko pa rin. Pero itong power amp talagang ginawa ko to
pag wala na akong ginagawa masyado, tinik ko na lang isa-isa. So pag nag-focus kasi dito, parang uubusin yung oras mo. Buti ito nasa bahay ka nito, walang problema kasi wala ka nang ibang gagawin, ito lang gagawin mo. Yan, may nick. Kaya ginawa natin, nagpo-order tayo sa may-ari nito. Kaya itong side muna ang pinagana natin. So testingin natin tong side na to mga ka-G-Lovers. So tara, testingin natin. Eyes closed, no right behind them, full scope. I've seen the post. You miss me and it shows. Funny how you think you're moving on. Oh, even in the morning, I know you still feel me. Wrapped up in the sunlight, peeking through your curtains. Bali yan yung sinasabi ko sa inyo. So sa next na part na lang to, yung paganahin natin to. So thank you very much. Maraming salamat sa inyong lahat.